Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag ng subscriber, no. Maski pa konti-konti, okay na yan. Basta magkakasama tayo. Sobra, maraming nainis kay Sara Duterte. Siguro napanood nyo na may nangyari sa Kongreso. Diba? Lahat tapang talaga ni Sara Duterte, sabi sa inyo. Sabi na nga ni Digong, di ba? Pag yung sinasabi ni Sara noon, tatakbo yung tatay niya at dalawang kapatid niya sa senador, sabi ni Digong, niwalaan mo yan si Sara. Ganyan. Kung sinungaling yan, wala yan. Basta alam yan si Sara. Pag hindi maganda ang tinanong mo dyan at hindi niya gusto, baralbar din ang sagot niyan. O, di ba? O, yun ang nangyari ka sa Senado, di ba? Yung sinabi ni Digong. Kasi si Digong, kabisado ni Sara Takot nga siya dyan Sabi niya, takot siya dyan. Iba si Sara. Yan ang babaeng may yag balls, di ba? No, wala siyang kasama, kundi asungot asungot yung kanyang bugago, nasa likod niya, di ba? Dalawa lang sila. Wala siyang sinamang mga iba-ibang mga miyembro ng OBP. Sinupalpal niya lahat, di ba? Yung mga nasa Kongreso, Franz Castro, di ba? Ibang klase si Sara Duterte, pakinggan natin. Magandang gabi, Rosalie. Mas naging mainit ba ngayon ang talakayan dyan sa House of Representatives kaysa sa Senate noong nakaraang linggo? Oo, Jules, sa umpis. Ang dami rin 19 hours meron 208,000 views. Marami talagang mahilig sa mga politika, di ba mga friend? Sa ng pagdinig talagang naging mainit yung talakayan. Dumano nga dito sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa 2025 proposed budget ng kanyang tanggapan, si Vice President Sara Duterte sa opening statement pa lang ng Vice Presidente, nagsalita na ito tungkol sa iba't ibang isyong ibinabato sa kanya. Kabilang na nga dyan yung 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan noong 2022. We have received audit actions regarding the confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing audit. I am, however, bewildered as to the issues being propagated and the fact that we were able to efficiently utilize funds given to the OVP in December 2022, considering that in the government, usually we disperse millions, if not billions of pesos in a single day. In the government, we disburse millions or billions of pesos in a single day. Sara. Mula pa lang ng budget hearing, binanggit na ng tagapangulo ng House Committee on Appropriations na binigyan na ito ng ulat ng Commission on Audit o COA tungkol sa kanilang findings sa paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds ng tanggapan nga nito noong 2022. Ang issue sa confidential funds naging sentro ng pagtatanong ng mga kongresista. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang naghayag ng notice of disallowance ng COA sa paggamit ng 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP noong 2022. Bagay na paulit-ulit na tinanggihang sagutin ng Vice Presidente ang mga tanong kaugnay nito. Question din ng Vice President ang rules ng House Committee on Appropriations. As the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million. Confidential. Ang sinasabi ko kasi ni Franz Castro, yung tungkol sa COA. COA disallow 73 million doon sa 125 million na inubos nitong si Sara Tigas. Tigas na talaga, Sara. Sa loob lang ng 11 araw, no? Disallow. Tuloy. Financial funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm? Madam Chair, Yan. I do not understand. Yan. Bakit Bakit? a person convicted of child abuse is still sitting in a seat? Point of order. Sasagutin kita dyan, Sarah. Lasing ka na naman yata. At that Beckett, a person convicted for child abuse is sitting there. Alam mo, Sarah,
si Franz Castro. Walang kasalanan yan, kaya hindi nagtatago. Hindi kagaya nung best friend ninyo ng mga Duterte na si Kibulog. Nagtatago. Ganyan ang taong walang kasalanan, Sara. Nakita mo nandiyan sa harap mo, di ba? Ikaw na nagsabi. Convicted of child abuse ay nandiyan dyan. Diba? Wala din to, no? Nakainom kaya ata, ver. Tuloy mo. Wala to. Buti na lang, mga boss, hindi naging presidente ito, no? Pero, yung nagsusurvey naman, ang taas naman kasi na ibinigay ninyong survey dito, eh. Ngayon, 64% pa rin yata to. Ibig sabihin, kumbaga sa may panalo pa to. Oo, di ba? Tuloy mo, Var. Dumantik din sa puntong humiling ang Vice Presidenteng palitaan yung presiding chairperson ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Palitan yan. Ayaw Sarah Diyos sa kikimbo-kimbo na. Ayaw kaya. Palitan. Takina sa gago talaga. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125. Anong interest? What interest of the people kay Sarah? Huwag kang babanatan ka na naman yan. Buti malayo-layo ka niya, kundi may sinapa ka na yan. Totoo. Million na ito, Madam Chair. Kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules. Anong paliwanag? Representative Pascaso. Walang paliwanag kay Sarah. Sarah once, Sarah get. Mamaya tagay tayo, ha? Questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President. Ayun, tamo. I request the preside this hearing. Pinapalta niya si Kimbo. May bayag talaga to. Tindi to. Tsaka ito, mga boss, nauuliligan niya sa kanyang mga bubuwit dyan sa Kongreso na siya i-impeach. Dadapat subalit, hindi inaamin ng mga ibang Kongreso na magkakaroon ng impeachment laban sa kanya. Pero anong impeach? Impeachin niyo yung mukha niyo, sabi siya. Tuloy mo, Sarah. Tuntua ako dito sa Sarah na to. President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam. Sabi ni Franz Castro, with due respect, you are not allowed to do that. Anong allowed? Walang allowed kay Sarah. Tapang yan. Tuloy. Vice President, you are not allowed to introduce any motion. Sasagot. You are a resource person this hearing, Madam President. I'm not moved, ma'am. I requested as your resource person, I requested to the chairperson of the committee. Madam Vice President, just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely Ginagan niya si Kimbo. Madam, kainom nga yata ito eh. within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Tama, bingi ka kay Kimbo. Narinig mo yung sinabi ko, ma'am? Bingi si Kimbo. Yan din ka. Solo lang yan dyan eh. Kaya yung dami niya, sabi niya. Kung nag-iisa ako dito eh. Kinukuha niyo ako, hindi pwede yan. Di ba, Sarah? Tuloy mo, Sarah. Narinig mo yung proceed ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed. Eto mo. Kimbo kayo. Walang rules dito. Talo-talo dito. Tuloy. And answer the question. It's a very simple question. Diba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, honorable friends, do you want to read A that? total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal
73 point something million. No? May notice of disallowance. Illegal ang pagkagagastos. Sabi ni Franz Castro, illegal. Walang illegal kay Sara. Tirahin mo, Sara. Legal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, the DM, and other related agencies. So kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin illegal yung paggamit. Walang disallow kay Sara. Walang illegal dyan. Sarawan, Saraget. Tuloy. Nito, Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Madam Chair. Chair, Yan. Tirahin mo. we Ayan. cannot allow Ah? a member of the House to just claim that it is illegal. Walang illegal. Sa pagdinig, ilang beses ding naghain ng point of order si dating Pangulo at dating Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Eto si Gloria Macapagal. Macapagal. Kosan dikit yan tira. Sa Kapampanga to, di ba? Dito naglipa na yung mga pogo, di ba? Maamoy-amoy ito, Sa gitna ito ng mga pagtatunguhan ng iba ninyang mga kasamang kongresista sa confidential funds ng pangalawang Pangulo. It was settled that the issue would be the 2025 budget. And in all our hearings, to what I recall, when we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. And that is the reason why the House removed the confidential funds. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. So that's my observation, Madam Chair. Okay tayo yung observation ni, tibay nung kampay ni Sara, si dating Gloria Antoyoyo. Sabi niya, huwag naman natin pag-usapan yan. Tapos na yan Pag-usapan na yan Naubos na nga, hinahanap niyo pa. Laid to rest na yan, sabi ni Gloria. Wala na yan, ubos na yan. Ano ba hinahanap niyo? Naubos na nga Mukhang nag-inuman tong dalawang to. Tuloy. Chair. Well, you know that, Madam former President, but of course we know Nervous na si Kimbo. that yung pong pondo ng 2023 ay of course pwede pa rin maging continuing appropriation hanggang 2024. So in the same way, 2022 pwede maging continuing pa rin 2023. Tinanong din ng ilang kongresista ang kinatawan ng Commission on Audit na si Assistant Commissioner Alexander Juliano tungkol sa detalye ng disallowance notice ng COA sa paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds noong 2022, subalit tumanggi itong magbigay. Question niya kung ano may notice of disallowance. Kung sasabi ninyo, may na-recover na ba kayo na mga inubos niya mga politiko? COA. COA. Si Digong din yata nagpwesto rito kay COA, di ba? Iba nandito sa COA. Si Digong din nag-appoint dito Tuloy. Bigay ng bayad dahil anya wala itong kinalaman o wala itong nalalaman tungkol sa ulat o yung notice of disallowance. 17 mambabatas ang nakapit. Sabi nga ni Idol Christian Isguere, talagang, maski sino, vlogcaster, ngayon lang sila nakakita ng ganitong klaseng public servant, kagaya ito si Sara. May nagsasabing napakakapal ng mukha, bastos, lahat. Teka, wala naman siyang, lahat dati namang what you see, what you get, di ba? Binoto may kasalanan. Para si Digong din, di ba? Sabi niya na nga, kay criminal siya, binoto Di ba? Tao, may kasalanan ng boss. Bayan, miikot pa yung mata niyan. Tinatanong siya tungkol sa sinungaling. Lahat ng tao sinungaling. Sabay alis. Talaga bastos siya. Noong ba naman dati pinapakita na niya na bastos siya, di ba? Tsaka alam naman
Yung sheriff na pinagsasapak niya, no, may nakapalag pa. Tinanong yung tatay niya, ano masasabi mo sa ginawa ng anak mo? Kulang pa yan, okay, tinadyakan ko pa yan, sabi ni Digong, di ba? Ganun kagaling ang relasyon nila ng kanyang magulang na si Duterte, si Digong, na lahat talaga ng gusto ni Sara, bibigay yan, ha? Ito mga boss, no? Sabi nga ni Franz Castro, baka kung siya nga dyan sa hinihingin 2 bilyon na yan, baka kalahati daw niyan tatagpasin niya. Mabait pa nga siya dahil si BP Leni nga, hindi pa umabot 1 bilyon. Di ba? Pero merong balita rito ba't hindi siya humingi? Sabi ni Sara. Hindi siya humingi ng mga pondo, di ba? Parang kasalanan pa ni BP Leni, ba't daw hindi siya humihingi? Meron dito sinabi rin niya. Sa bandang huli na itong diskusyon na ito sa Kongreso, pero meron pa raw yata sa September 10 dahil parang wala nangyari dito dahil sabi nga ni Sara sabi Sara, pumunta ako rito para pag-usapan natin yung hinihingi kong 2 bilyon, mahigit dito sa budget ko sa darating na 2025. Wala tayong pinag-usapan na tatanungin nyo ako ng kung ano-ano. Ganun. Ikaw nga dyan convicted ka ng child abuse Ba't nandiyan ka? Di ba po? Bugok talaga. Ha? Puta, nakakatakot talaga to. Oo. Ha? Pero alam niyo mga friend, itong galawan ito ng Duterte, go for broke na ho talaga to. Go for broke na to. Gaya ng sinasabi, no? Ang ilog pag maingay, wala yan. Pero yung bongbong, sana naman malalim ka. Kasi tahimik ka dapat malalim, di ba? Walang imik si bongbong sa mga nangyayari, di ba? Imik man ngingiti-ngiti lang yan, di ba? Ganun lang siya, no? Si Kibulog, di pa rin nakakita si Kibulog. Agulo. Takin mo ng mga friend. Isang baliw na pastor nagulo ang Pilipinas. Bakit? Sa proteksyon ng Duterte. Imposible namang hindi susuko yan. Dumating pa rin si Bato. Mano man lang sana si Bato pumapil. Pumapil ka na rin lang, hindi pa tinuloy. Dapat kinuha mo yung megaphone. Kaibigan, Kibuloy, lumabas ka na riyan. Ako bahala sa'yo. Hindi kita papabayaan. Ang lakas namin. Ilang kami kakampi mo. Si Bato, ako, si Bongo, si Kimo. Marami pa kami natitira sa Senado. Di ba? Ganun. Si Bato mga boss, Diyos ko, mabagin. Ano ba? Pero yan nga. Dapat si Bongbong, siguruhin mo na yan, tabasin mo na. Kung ikaw gusto mong magtagal sa pwesto. Ang dami nang bumababoy, mga friend, di ba? Harry Roque, si Badoy, si Celes, kung si sino, kaya OJT, binuhusan pa ng ihi yung mga kapulisan. Ano ba yan, Bongbong? Walang ganyan. Panahon ng tatay mo, wala yan. Sa totoo lang, tapos yan, Marcos ka, hindi, ito mga to, Duterte. Pero marami pang mahuhukay yan, mga friend. Yung kingdom, marami pang mahuhukay dyan. Bakit to? PNP inspect underground rooms at KOJC compound. Mga underground, Ang takim mo, no? Ilang bilyon-bilyon. Ang ganda ho ng mga kwarto rito. Dumi dito, no? Pero di ba babae ito ng actors? Ibig sabihin, di pa tapos yung mga ginagawa sa ilalim, no? Marami pa, marami pa mga kahoy-kahoy, oh. Babae na quarters to, di ba?
Tutok mo lang. Yan. Dumi. Ay, 2 minutes lang. Tapos next video na ulit tayo. Kada si Sir Rob. Oh, selfie. Muli artista, muli artista, pating nagalag. Tawagan naman wala pa. Wala sa gabi. Nandun siya sa publishing kasi. Nandun siya nag-ano, video. Sir, wait ang room, sir. Kasama nila yung ano, nag-i-inspect yung mga PNP, oh. Kasama nila yung mga angels ni Kibs, oh. Ang ganda ng mga kwarto ng mga angels ni Kibs sa ilalim, oh. Gusto nila mga play. Ano, nabibigyan naman. Hindi. Pero awat niya nang. Hi, sir, oh. Ito baka may matay pa naman kayo sa mga angels ni Kibs. Hi, sir, sabi, oh. Hoy, mga PMP, baka nililibang lang kayo yung mga angels ni Kibs dyan, ha? Baka iba makita nyo. Ibang butas ang makita nyo, ha? Ganda, no? Kanang good sir, maka-afford na good sila sa Monteveros. Ikaw daw sir, sumasuma ha. Ako siya siniri sa Monteveros. Kagwapo sa akong kinabuhi. Binobola lang kayo niyan. Talaga gusto ba to? Mag-collab na po tayo. Oh, ano masasabi nyo kay Sarah? May bayag, di ba? Tama. Mas mabigat siya kaysa kay Digong. Tandaan niya. No? Boto. Duterte pa rin kaya. Duterte dyan. Mga ungas. Ha? O, tignan natin. Pero bumaba ang 3%, 4% sa ayon sa mga survey ng UKTA at saka kung ano-ano mga survey. Ewan. Shout out, friend Sherwin Sapeda, Tia Deli. Busy pala si Tia Deli. Christy Ansen, July 7, Alcantara. Shout out sa inyo mga friend, ha. Dolor Garcia. Friend Amy Bingson, shout out, ha. Leti Peralta, welcome to the club. Sabi niya. Bakit hindi siya lumabas para linisin ang mga akusasyon sa kanya? Pasukuin mo, Atty. Torion.
Hindi bukas Estrelita Hero, shout out. Good evening po, Sir Roque. What's up? Watching from Japan. Anong watch up? Kala ko may pa-birthday ka sa akin. Estrelita Heroes ulit. Attorney Turon. Yun nga, Turon. Estrelita Heroes ulit. Attorney Turon, may tama. Yun. May tama talaga siya. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Grabe ka bobo itong attorney ni Kibaliw. Hay, bakit naging abugago pa ito? Nakakagigil. Pero alam niya, matalino siya. Elizabeth, yun lang yun. Israelita Heroes ulit. Kibulok, Attorney Turon, respect the rule of law. Anita Japon, shout out. Good evening po, Sir Rox, and to your loving wife. At sa mga mahuhusay at matatalino mo pong mga sumusubaybay sa masaya mo po na programa. Keep it up, tuloy ang ligaya sa pagkikinig sa topic ng ibabahagi mo po sa aming lahat ngayong gabi. Salamat, Anita. Anita ulit Tabogo din itong abugago ni Rapist Kibulok. Kaya naman maraming warrant of arrest dahil sa mga bata ang ginahasa niya ng mga bata. Kung ako dyan sa abugago na ito, ay isuko na nila para matapos na ang lahat. Isuko na ninyo Topacio. Hindi siya si Topacio, siya si Attorney Turon. Ay, Turo yun. Anita. Ay, tama, may magandang kadebate nito si Turon. Si Gadon. Matsyan. Si Attorney yung Gadon. Dised, shout out, Dised. Si Rox, mahirap talagang ipagtanggol ang mali. Kahit abogado, nagiging komedyante. Totoo yan, Dised. Galing mo. Parang na lang siya, Parang ang komedyante na lang labas ng bugok. Anita Japon ulit. Correct ka po, Kabayan Noli de Castro. Sang-ayon ako. Kung totoo na Son of God siya, ay sumuko kusa. Kapiling niya ang ating mahal na Panginoong Jesus. Harapin na niya ang lahat ng kikihis niya. Tama si Kabayan Noli de Castro. Banat Pamor. Diba? Ito, itong mga abugago na to, kuminsan Pag hindi abogado ang kausap nila, kala nila, parating sila na ang tama. Nakatagpo ka ngayon, Atty. Turon. Hindi po pwede kay kabayan niya, mga abogado mo. Hindi porke abogado. Paulit-ulit ako, Hindi porke kayo abogado. Kayo na lang at tama. Kayo na lang may alam ng tama. Kalaking kabaliwan yan. Maraming ang abogago dyan, Alam na mali. Gusto pang itama, Kaya iba sa inyo, napapatay, dahil yung api, siya pa ang napapalabas na masama. Kaya talaga Anita ulit Nakakatawa ito si Topacio. Hindi siya si Topacio, si Turon. Supalpal siya kay Kabayan. Banat Pamor, Kabayan Noli de Castro. Ang dami kong tawa. Sumakit ang tiyang ko kakatawa. Naman. Tumpak na tumpak sa pool mo, Kabayan Noli de Castro. Sige, Banat Pamor. Diyan kay Turon. Ang laking kabubuhan. Diba? Anita ulit Nakulitan na si Kabayan Noli de Castro. Nakakatawa talaga. Totoo. Tawa ng tawa. Kaya ang kinuntin ko matindi rin ang sense of humor mo, Anita. Nilo Alvarez, shout out. Si Atty. Gadon, ang katapat niyan ni Atty. Turion. Diba? Tama, diba? Kalat ni Baya, shout out, Shout out, Akira Milus. Binibining Akira Milus, wishing you a bright day ahead. Ingat ka palagi, Wala na. Sana okay lang siya, friend Kalat Nina, di ba? Anita ulit, si Kabayan Noli de Castro, yung huling salita niya, agree ako sa sinabi niya na disagree. Walang naiintindihan si Kabayan. Halakhak ako ng marami. Salamat po, Sir Roque, sa pinakamasaya mo po para sa amin na vlog mo po. Super dami talaga ng tawa ko po. Salamat, Sir Roque. Napasaya mo po ang gabi ko po. Good night po sa inyong loving wife mo po. Sleep well po tayong lahat. God bless po tayo more and always po. God bless, Anita. S. Makise, shout out. Good evening po, Sir Rox. Sabi ni Eso. S. Makise, sir. Palabasin mo na, attorney, si Pacquiao.
at harapin na lang niya ang kanyang kaso, di ba? Alam niyo, only in the Philippines to. Katawa-tawa na ho sa buong mundo. Sa buong mundo, wala naman hong naniniwala na kung ito si Kibulog, normal na tao. Sige nga, kayo ba naniniwala kayong normal yan? Abnormal yan. Mantayong sabi mo, meron kang pabalik-balik ka sa langit at may mansyon ka ron, kundi ka gago. Ha? Tapos sabi mo, appointed son ka. O ayan, asa ka ngayon? Gunggong. O. Gusto mong pumapil ng Panginoon, ha? O ayan ka ngayon, gunggong. Ha? Marami ho itong comments na to. Oh. Boss, Ramon Valencia, shout out. Bossing, mahirap kausap ang siraulo. Ayun. Nakakahawa yan. Patay gutom din yan. Kasi umaasa din niya sa ayuda ni Kibulog. Pag naniwala siya sa Son of God, yung kliyente niya, kumpirmado dapat dyan, tanggalan na ng lisensya. Yung abogado na yan. Oo, di ba? Pag naniwala niya si Turon na ang kliyente niya ay Son of God, yung gago. Son of God ka, ba't kailangan mo na abogado? Ulul. Ulul talaga. Ramon Valencia ulit. Bossing, mahirap ka usap ang siraulo. Nakakahawa yan. Good morning night. Al-Ulalia, shout out ha. Balu-baluktot ang interpretasyon sa batas dahil namamayani ang pagpabor sa mga may salapi. Ito ay isang sistema na mas nananaig sa panahon ng impluensya ng Duterte. Isang mambubudol na nakatsambang mamuno sa Pilipinas. Parang mas may karapatan pa ang mga kriminal sa lipunang ito. Good day, Sir Ross. At mga ka-warriors, God bless. God bless, Al-Ulalia. Totoo yan. Mantakin mo. Kriminal, ang lakas pa ng kapit sa Kongreso, sa Senado, NBI, putik yan. Ha? Jengi pa, shout out. Ang daldal ni Loro Torion. Loro. Siguro, ang laki ng pera na nalilikom niyan kay Kibulog. Tama si Kabayan Noli, dapat sumuko na si Kibulog. Kung totoo siyang Son of God, hindi siya maaano o magagalaw ng kahit sino. Bakit siya natatakot sa banta sa kanya? O, yun yata eh. Kaya nga peke siya, Jeng eh. Dami nga naging tanga. Ngayon, papakamatay yung mga ulol. Ginagamit na kayo, kayong mga gunggong kayo riyan. Justice for Kibuloy, mga ulol. Hindi nga lumalabas yan eh. Siya nga itong nakargabyado. Kayo si Justice, mga tarantado talaga kayo. Mga kampon kayo. Ni Satanas. Apolinar Tolentino, shout out. Bakit nag-i-issue ng warrant of arrest ang korte kung pwede pala ito maganda. Bakit nag-i-issue ng warrant of arrest ang korte kung pwede pala kahit wala yung akusado na pagbasa ng sakdal? Hindi yata alam ni Atty. Torion yun. Tama tayo. Tawa tayo ng tawa dun sa debate ni Noli de Castro at Torion. Pero tama si Kabayan sa argument niya kaysa kay Turon. O, totoo naman eh. Kasi Turon, sira ulo rin to eh. Siya rin gumat kalahati. Totoo. Pinipilit na Ayan. Tsaka pag pinabayaan mo magsalita, teka, sabi ni Noli de Castro, di ba? Hindi titigil ang puta. Talagang mapupunta pa sa Biblia yung gago, sa totoo. Mga tao to. David Alin Mendoza, shout out. Hello po, Karok, sa mga Karoki Warriors. Good evening po. Kabila pa po ng gago, ang tanga niyan si Turon. Kung pwede yan sinasabi niya, di lahat ng may kaso, ganyan na lang ang gagawin. Totoo. Yan ang mga attorney na yung mali ay pilit na itinutuwid kahit na alam nila na mali yun. Totoo yan, David. Ito si Turon. Apolinar Tolentino ulit. To satisfy the right of the accused to due process, kaya kailangan nakaharap ang akusado upang malaman niya na may kaso at masabi niya kung guilty or not guilty siya. At kung hindi, siya sumipot sa patawag, warrant of arrest na ang kasunod, di ba? Si Turon kini-question daw niya bakit nakakita ng probable cause, di ba gagot kalahati yung puta. David Alin Mendoza ulit, Karoke, tama si Atty. Turon. Karoke, tama si Atty. Turon. May tama sa utak niya. Alawan mo, David? Maliwanag po kasi na malaking pera yan para sa attorney na yan.
sabi nyo, Karox, na hindi normal na tao si Gibbs. Eh di, hindi rin po normal ang taong nagtatanggol sa kanya para lang po yung kasabihan na ang pumatol sa baliw ay masahol pa sa baliw. Totoo yan, David. David ulit, oh. Para lang din pong doon sa pelikula ni Keanu Reeves na The Devil's Advocate. Napakagandang pelikula po. Yun ni Keanu Reeves at Al Pacino. Oh. Alam nyo, nanonood ako ng mga yung pelikula ni El Chapo, yung buhay ni El Chapo. Oo, yung drug lord. Oo, hanggang ngayon nandun, nakakulong, life imprisonment si Gago. Sa Florence yata, Florence Jail. Oo, na wala siyang Oo, maraming pera rin si El Chapo. Talagang big time na drug lord. Ang problema lang kay El Chapo, hindi siya presidente. Oo. Naglalagay siya sa gobyerno eh. Etong presidente, gobyerno ang namahala ng kalakaran ng droga. Chupista Bunao ulit. Good evening, Kuya Rox, at sa inyong loving wife at sa mga ka-warriors. Hala, nakakatuwa, nakakainis itong si Turon. Kuya, tama po si Noli de Castro sa kanyang sinasabi na ito namang si Turon ay parang kamuting may tanga lang. Totoo. Federico Mandaco. Di ko malaman kung anong i-comment ko sa mga ganitong klaseng mga abugago. Hindi ko malaman saan ba sila panig ng katotohanan ba sa dignidad at karera nila o sa perang nakukuha nila sa kliyente nila. Nakakamiss yung mga kagalang-galang ng mga abogado gaya nila Tanyada, Diokno, Sagisag, Miriam Santiago, Rene Cayetano at marami pang honorable na abogado. Nakakalungkot, ibang-iba na ang abogado ngayon. Shout out po sa matitino pang mga abogado. Una, ang katotohanan, hindi yung professional fee. Wala na ngayon yan. Federico Mandaco nito. Gusto na to nito yun. Mapawalang sala si Kibuloy sa pamamagitan lang nila. Hindi makailangan humarap sa korte. Meron bang ganon sa konstitusyon natin? Kung meron man, only in the Philippines. Kahit nga yung nakakulong na bilanggo ay kailangan humarap sa korte sa tuwing may hearing. Kahit pa may banta ito sa buhay nila. Kaya ano itong gustong palabasin ni Atty. Torion? May tama rin yung Ted eh. Ito lang. Ted ulit oh. Nakasulat daw yan sa constipation ni Atty. Torion. Mababasa daw yan sa pinagbalutan ng tinapa ang pagpapawalang bisa sa sala ni Kibuloy. Patay tayo dyan, Ted ka. Librado Ludovico, shout out Blessed morning po, Karoken, to all supporters of subscriber from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Alam natin ang mga abogado, abogado, kahit baluktot, natutuwid. At ang tuwid, nababaluktot. Totoo yan, librado, Michelle Edwin, shout out, my friend. Shelly Jaser, Agree ako dyan sa'yo, Karox. Pag sana napatunayan na nagsasala si Kibulok, pati yung attorney niyan ikulong at idisbar na rin. Totoo. Marami pa sisirain itong mga ganito eh. Marami hong abogado, tanggol. Patagalin yung pinabayaran sila dahil sa ginagawa nila. Di ba? Anyway, maski matalo sila, bayad sila. Yan ang problema eh. Diba? Dapat pwede. Pag ang, mas maganda to mga friend. Pag ang kaso ng isang ng defense lawyer natalo, libre, walang babayaran yung kanilang kliyente. Ganun na lang. Di ba? Kasi sigurado aralin na nila yun. Yung kanilang ipagtatanggol. Kung may panalo o wala. Tanggol lang ng tanggol tong mga abogado dito eh. Maski alam na nila walang kapanapanalo, tanggol ng tanggol eh. Di ba? Maski nga kriminal, ipagtatanggol eh. Diba? Mahilig yan si Fortun. Mahilig magtatanggol yan, Binabato si Fortun, ipagtatanggol niya yung Maguindanao Massacre.
Cassandra Daisy, oh. May tama naman si Toto Kausing. Dapat hindi lang warrant of arrest, kundi pati search warrant para may proteksyon ang mga pulis natin na peligro ang buhay. Kaya pag ginawa na ang raid kung during mahabang bakasyon para hindi mapunta sa korte ang mga Kibs Manyakis team. Akala makaisa sila ayon sa lumabas sa TRO. Ang una nilang reklamo na abuse of power. Kakaba-kaba tuloy ang mga kapulisan natin. Do it right and cover all possible issues para ready anytime. Be open-minded at lahat ng ideas ay dapat buksan at matauto para sa hindi maisahan. Sabi nga ni Toto Kausing, kumuha muna kayo ng search warrant para walang lusot ang mga manyakis. O, di ba? Pero kakaunti lang ang niniwala sa kanya. Remember, trial lawyer si Toto Kausing. Marami siyang napanalo na kaso. Dahil basta na lang pumasok ang mga pulis sa isang bahay na walang search warrant at pwede rin gawin sa inyong bilang ordinaryong citizen, papasok sa bahay ninyo with no proper court order. It must apply to all. Halos lahat tayo gustong madakip si Manyakis. Ayan, pero kung kulang-kulang ang preparasyon ng mga leader natin, sila pa ang cause of delay. Pwede. Yung nga pero sabi ni Digong, kung kukuha kayo ng search warrant, matalino si Digong, 4 na po yung structure dyan. Kaya kailangan, kada isa dyan, may isang search warrant. Matagal, 4 na pong search warrant, kada isang building doon sa Kingdom. O, di ba? Yun ay sabi ni Digong. Alam mo, si Digong, napakatalino niyan. Diyos nga, minumura niyan eh. O, gago. Kalat niya, panglima, may nakalimutan ka kasani, meron pang panglima. Ano naman? Panglima, si paring Apollo lang ang may bahay sa langit na may brilyanting doorknob. Talagang ibang klase. Totoo yan. Johnny Bigodo. Gandang gabi ka, Roque. Ang galing talaga ni Canoli. Itong si Attorney Turon, pilit itinutuwid ang baluktot. Attorney ba yan? Parang tambay lang kung magsasagot. Walang common sense. Pinipilit niya yung rule of law, pero nagtatago yung kliyente niya at hindi sumusunod. Ano ba yan? Only in the Philippines talaga. Totoo yan, Johnny Bigod. Dahil kaya, puro, sa totoo lang, etong si Digong, ngayon lang nagkaroon ng presidente kagaya na ito, puta. Economic advisor niya, in check, spiritual advisor niya, baliw. O, sige nga. May spiritual advisor pa, no? Di ba sweldo rin si Kibulog nun? Si advisor eh. Spiritual advisor. Takil yun. Maulol. Wala, hindi nagreklamo si Juan de la Cruz. Di ba? Nanood lang no? Paano nga? Wala nga magagawa Lahat ng mga malalatas na, mga general, kwarta, bulag lahat Nangabulag sila sa dami ng pera Yan Senado, tsaka yung Kongreso, ngayon lang matatapang yan. Di ba? Dati, wala. Baw lang din yan Ang talagang pumalag lang, yun, si attorney, Risa Ontiveros. Ba? Tsaka yung Makabayan Black. Pelabot, shout out. Mahina ang kaso. Malakas ang kwarta. Binibigay sa iyo, attorney. Diba? Rainer Mansueto, welcome to the club. Tama, may topak si Pacquiao. Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo sa mga ka-warriors. A long and stressful day sa mga ganap sa ating bayan. Totoo yan. KOJC Chaos hearing sa Senado at nakakasyak po tayo yung pagkakalat ni Sara sa hearing sa budget ng budget. Nakaka-nervyos po yung behavior niya. Nawa naman hindi tayo biruin ng mapaglarong tadhana na siya ang maging presidente. Patay! Wala daw po rule of law. Grabe po talaga tayo. Nakakalungkot na ganyan ang second leader natin, pero napatawa po ako at nawala ang stress. Debate ni Uncle Kabayan Noli de Castro at itong ulyanin abogado ni Kibuloy. Nakaka-torete, katwiran sa ngalan ng pera. Tanging ang Diyos Ama sa langit ang nakakaalam ng kalutasan sa lahat ng ito. Amen. God bless po tayo sa mga ka-warriors. God bless. Arilo Pabian. Rhea
Manampan, welcome to the club. Go, 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 kabayan, sabi niya. Oh. Ito. Anthony Andres, shout out. Ha? Good evening, Karoke. Napanood ko yung hearing ng Congress tungkol sa 2025 budget Office of the Vice President. Napakabastos nitong si Sara sa pagsagot sa mga nagtatanong sa kanya. Kung itong bastos na Sara na ito ang nagiging presidente, talaga po marami pa rin sirang ulong bubutante. Salamat po. Totoo yan, Anthony Andres. Welcome to the club. Anthony ulit, Karoke. Sumulat din po ako ng maliit na kwento para itapat sa libro ni Sara. Ang kwento ng dalawang hari by Anthony Andres. Once upon a time, long time ago, in a very, very far place, nagkita ang dalawang hari. Ito ay si Haring Epe at si Haring Kimo. Buti kaya parang alam mo. Sa kanilang pag-uusap, hinamon ni Haring Epe si Haring Kimo sa tagisan sa paggamit ng espada. Haring Ipe, mapapatunay ko sa iyo, Haring Kimo, na mas magaling ako sa iyo sa paggamit ng espada. Haring Kimo naman, patunayan mo at papatunayan ko din sa iyo na mas magaling ako kaysa sa iyo. Nakakita si Haring Ipe ng isang matandang lamok at ito ay pinalo niya ng kanyang espada. Ang matandang lamok ay nahati sa dalawa at namatay. Lamok ha? Magaling si Ipe ha? Ang sabi ni Haring Kimo, yan lang ba ang kaya mo? Patutunayan ko sa iyo na higit pa dyan ang magagawa ko. Naku, parang alam ko na to. Makati ng maliit na lamok si Haring Kimo at pinalo ito ng maliit na lamok pero patuloy pa rin lumilipad at walang nangyari. Sabi ni Haring Ipe, walang nagbago sa anyo ng maliit na lamok at hindi ito namatay. Ang sagot naman ni Haring Kimo. At ang masasabi ko sa iyo, Haring Ipe, yung maliit na lamok na yan ay hindi maging tatay paglaki niya. Yan po, Karoke, ang aking kwentong isinulay. Maraming salamat po sa pagbasa ng libro ko, Patay Tayo Dyan. Ang ibig mo sabihin, naputol yung ari ng lamok. Ito talaga. Kala ko sabihin mo, nabulag yung tinamaan mo sa mata. Benjamin. Sia, welcome to the club. Si Kabayan ay tama, pero si Kibulok at attorney may tama sa ulo. Totoo. Alberto Ulayer, shout out. Karoke, ang korte dapat kortihan pati ang attorney ni Kibuloy. Kortihan din ang utak ng abogado ni Kibuloy na kinikilala nilang Diyos. Napanood ko sa vlog na to ni Claire Castro, si Kibuloy nang aagaw ng mga lupa, ng mga katutubo. Totoo, matagal na yan sa Davao. Ang sabi ng mga pulis, si Kibuloy nagtatago sa ilalim ng lupa, Karoks. Sabi sa Biblia, ang diablong si Satanas nakakadena sa ilalim ng lupa. Ang opinyon ko, ang diablong si Satanas at si Kibuloy magkakambal silang dalawa, Karoke. Pwede. Ang tatay nila si Digong. Ted, sabi ni Ted, mahina daw ang kaso ni Kibuloy o mahina ang ulo ni Torion. Pulyanin pa. Laging sinasambit si Lacson, napipikon tuloy si Kabayan. Totoo. Baliw nga eh. Ted ulit kaso ni Cap Torion ang unang tumalon sa barko. Nalulubog na to. Totoo. Jun Lagon, my friends. Shout out, Pastor. Good day, Manong Roque. Ayaw atang magtrabaho ni attorney. Gusto niyang matapos agad ang kaso na hindi umaabot sa korte ang kaso. Ayaw niya yun. Bawat hearing may bayad siya. Kaya panay palusot ang ginagawa niya. Naniniwala siya. Naniniwala kasi siyang justice delayed is justice denied. Kaya ayan, puro sila delaying tactics. Totoo yan, Jun. Benjamin Sia ulit Tandaan mo, Kibayot, walang daga na hindi lumalabas ng lungga. Pasasaan ba at madarakip ka rin? Duwag na manyak. Ako, hindi ako maasang madadakip ng buhay. Sa totoo lang. Sana mali ako Kalat ni Bayo ulit Good morning, Kasani. Kahit kasing gulo, panambulbul,
At kahit anong pahirap, wag na wag kang sumuko, Kasani, patay tayo dyan. Hala, birahin mo na sila. God bless your family. God bless, Kalatni. 3JC Opo. Hello, Sir Rox. Tawa ka ng tawa na. Saya-saya sa kamera today. Bastusan kung bastusan ang ugali ng ating butihing BP. Tinitignan ko ang facial expression ni Sara. Gustong-gusto ng manapak. Feeling entitled ang manang Sara. Totoo. Parang wala sa sarili. 3JC Opo nito. Sir Rox, bakit kasi hindi sagutin ng matino para matapos agad siya sa hearing na yan? Pag nakaalis na siya sa kamera, iubuhos niya ng galit sa labas ng kamera. Naku, kawawa yung unang masisilayan ng mata ni Sara at tiyak, mapagbubuntunan niya ng galit. Tabi-tabi kayo dyan, DDS. Yannick Ordobes, shout out. KOJC, bakit Muslim ang attorney? Turo ba ni Islam na ipagtanggol ang rapist ng minor? Hanapin ventilation exhaust ng hangin, tiyak doon ililagay ang tear gas o kaya tae doon ilagay ni Malabanan. Ted ulit kakaasar pakinggan ang mga sagot ng BP na ito pagdinig sa Kongreso. Pabala-balandra na walang matinong sagot. Nagmumukha siyang katawa-tawa at walang respeto sa taong bayan. Abogadong nasabi pero ang pangatwiran ay malayo sa pinag-uusapan. Mabuti pa si Piloso Potasio, magandang pakinggan ang pangatwiran. Kapupulutan pa ng aral. Kaya kaysa sa BP na ito, walang dangal, puro korupsyon ang alam. Kung hindi lang siguro ito BP, contempt na ito, sana ma-impeach na ang mga katulad niya dahil walang kwentang BP yes or no, di kaya sagutin. Totoo yan, Ted. Tsaka dapat mga ganyan kang uri ng politiko. Hindi nagkakaroon ng yan. Mapanghahawakang kapangyarihan talagang papatay ng tao yan. Oo, yung sheriff pinagsasapak ko. Normando Reyes. Si Atty. Torion para lang Torones di buhong. Para lang sa kwarta di bali na magsinungaling. Normando Reyes ito. Yung writ of amparo relevant lang sa mga walang warrant of arrest. Fugitive nga ang kliyente mo, Atty. Torones. Tolo. User, good morning sir. Natatawa ako kay Atty. Toron. Di makasagot kay kabayan. Totoo Ernesto Aquino, shoutout. Pati attorney ni Pacquiao, meron din topak. Michael Malgapo. Michael Malgapo, shoutout Gunggong na Torion. Paanong di matutulog sa DOJ? Di ba si Dutay ang Pangulo na friend ni Kibbs? Ungas na attorney. Totoo. Bugok nga. Roelio Damaso, welcome to the club. Tama, Karoke. Turon tawag sa attorney na ito. Roelio Damaso ulit Karoke, itong attorney na ito, ang binibilang niya perang kikitain ni attorney. Oscar, welcome to the club. Maliwanag na dahil sa mga sinasabi ni Atty. Toron ay dahil sa pera bayad sa kanya. 1 milyon paliwanag sa media ay baliwala. Hatakin mo si Kibuloy sa korte, kayo magpaliwanag. Sarap sigurong pag naharap si Toron saka si Roque. Magsasabunutan mga ito. Totoo yan Aduli, welcome to the club. Tangang attorney, sabi niya. User ulit Sabi niyo walang kasal. Sabi niyo walang kasal. Anan sumuko siya at harapin. Anong klaseng utak kayo? Luka-luka, baliw. Na ba kayo respect law of the land? Demonyo kasi. Kayo, relihiyon nyo, satanas. User ulit. Relihiyon, kojik na mga demonyo. Kayo harapin ninyo, duwag ka.
bubuhan ninyo, baliw na kayo at mga Duterte, epekto ng fentanyl. Doon na lang kayo sa impyerno magkojik, maghari-harian, taong bayan, ayaw maniwala sa inyo, rapist, si Pacquiao. Patay tayo dyan. Mona Ibanez, welcome to the club. Hindi yan susuko si Kibuloy kasi nga sinasabi niya anak siya ng Diyos. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Di ba? Dennis Ostonal, welcome to the club. Yun sa opinion ko, may tama si Atty. Turon sa kanyang utak. At para kay Noli de Castro, may tama siyang kanyang mga pahayag. Diba? Dennis ulit Yun ang kriminal, sinusuportahan din nila ang kapwa nila kriminal. Kapag ganito ang pananaw ng isang abugago, dapat sa kanila madisbar. Diba? Dennis ulit, may nakita ba kayo na ang isang kriminal na kusang sumuko kung siya ay may pagkakataon na makatakas at makapagtago, isuko na lang ninyo ang puganteng si Apollo 17 kung talagang wala siyang kasalanan. Diba? Daming bago. Diyan Nino, welcome to the club. Ingat po kayo kapamilya, reporters natin, kung diyan kayo sa teritoryo ni Kibuloy. Baka pag initan po kayo tulad ng ginawa ng iba nating reporter. Mahina pala ang kaso. Bakit di lumabas si Kibuloy kung minamaliit niya ang kaso? Bugok din niya attorney na to. Totoo, bugok talaga. Rodeo Adriano, shout out. Dapat putulan ng kuryente ang buong kingdom ng KOJC. 4. Pascual Maguyom, welcome to the club. Atty. Turon, huwag kang pasaway. Ronald Katabuna, welcome to the club. Dahil bago. Dapat maglabasan na ng galit sa kulto ng Davao. Batikusin nyo kagaya kay Kabayan, ang ganda pakinggan. Debate nila ni Atty. Turon. Hans Samla, welcome to the club. Baliw si Kibuloy, pero lalong baliw yung mga naniniwala sa kanya. Totoo yan. Hans ulit Davao Judge, kaya alam na, di ba? Lorne. Crash Butnot, mahina daw ang kasong rape. Sa batas ng Diyos, karumal-dumal na, di ba? Isang oras tayo Beethoven Tuason, welcome to the club. Mahinang kaso, pero natakot sumurrender at wag din siyang matakot sa FBI kung mahina rin para paniwalaan kayo ng taong bayan, di ba? Ang dami, Edmar Cesar, welcome to the club. Ang alam ko, nanumpa ang abogado upang ipaglaban ang tama para sa naapi, pero ang turo yun na yan, kahit alam niyang may kasalanan ang kliyente niya, ipagtatanggol pa rin. Paano naman ang mga taong naapi ng kliyente niya? Yan ang mga abogadong tumitingin lang sa pera para ipagtanggol ang kliyente kahit alam na masama ang gawa. Totoo yan. Sheila Santos, shout out. Karox, ang maganda dyan, bakbakan na yan. Si Abulok, peste. Yan sa bansa, son of God, kuno. Wisit, nagalit na naman Sheila. User ulit, bobo nga yan si Turon. Papay, welcome to the club. Tama po kayo, sir. Hank, sabi niya, nako, sundin ni Pacquiao ang batas. Kung walang kasalanan, bakit matatakot sumuko? Magpakulong na si Pacquiao. Bay Bentoy TV, welcome to the club. Bias na nga si Noli, pati ikaw bias din. Bobo pala ito Bias, ulul.
Sabi ko, bawal ang tanga rito eh. Ano, Bay Bentoy TV, oh. Bias na nga si Noli, pati ikaw bias din. Anong yan? Neutral lang, huwag kang maghusga. Tanga ka pala eh. Ba't nandito ka? Bawal ang tanga rito. Inanghusga ko sa'yo ha, Bay Bentoy. Hang ulit oh. At kung si Pacquiao ay naghihintay ng mga Duterte support, hindi mangyayari yon dahil mas gusto ni Digong makakulong si Pacquiao kasi kay Digong mapupunta ang pera ng KOJC. Matagal ng kanya yan. Kunya-kunya lang kikiulog yan. Front nga lang yan eh. Sabi nga ni Las Cañas, front lang yan. Richard Moral, welcome to the club. Magkasama po sa legal counsel si Attorney Torion at Attorney Harry Roque at Topacio. Ganun ba yun? Robert Dalipe, correct, si Canoli. Sabi niya. Oh, may mga pumasok na tanga oh. Oh, hindi naman kayo mababasa mga ungas, ha? Augustus Joe Gamis, shout out, welcome to the club ha. Feeling ni Pacquiao, sila ang batas at ang client ni Atty. Toron ay may tama sa utak. Biro mo, siya ang may-ari ng sanlibutan, di wow, o diba? Ay, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Oh. Ay, oh. May mga nakapasok na kampo ni Kibuloy, ha? Mga... God bless mga boss. Hanggang bukas po muli. God bless. Dasal. Jeff Ramos na, shout out ha.